Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong mabuting balita. Ngayon na pagninilayan mula sa mabuting balita ayon kay San Mateo, ika-10 kabanata ay sinasabi sa atin doon ang isang bagay na nais nating pagnilayan ngayon, at ito yung pagpapatotoo kay Jesus. Ang sino mang maglakas ng loob, sabi ni Jesus, na ipakilala siya sa pamamagitan ng gawa sa iba ay pagpapalain, at sino maikahiya ang anak ng tao ay hindi pagpapalain. No? Yung hindi kumilala sa kanya sa harap ng mga tao. Napakagandang isipin sapagkat ito yung isang bagay na tumutukoy sa yung patunay na iniibig natin si Jesus. No? Meron nga sinasabi na kapag ang isang tao ay mayroon ng kumbaga kasintahan, handa na niya ipakilala sa kanyang mga kamag-anak na ito, si ganito, kasintahan ko, ganyan. So, ganun din tayo sana sa ating Panginoon, na hindi tayo nahihiya na ipakilala si Kristo sa pamamagitan ng ating halimbawa, sa pamamagitan ng ating pagsisikap na maging katulad ni Jesus, no? Kung inyo pong matatandaan, ilang videos na po nakaraan ay sinabi natin doon sa ikalawang linggo ng Kwaresma, doon sa pagbasa tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus, na sana tayo rin ay maging katulad ni Jesus, no? Na dito makikita ng mga tao na tayo ay Kristiyano. Hindi siguro doon sa kung meron tayong suot na t-shirt na nakalagay ako ay Kristiyano o mahal ko si Kristo. Hindi lang po doon, kundi higit sa lahat sa ating ugali, sa kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-isip, no? Kung paano tayo mag-text, no? Kung paano tayo makisama sa mga tao, lalo na po sa mga dukha, sa mga sawi, sa mga mahirap kausapin, no? Kung paano tayo makinig sa mga tao, kung paano tayo nagsisikap maging daan ng kapayapaan, kung paano tayo nagsisikap maging daan ng pagkakaunawa, pagkakaisa, sa halip na daan ng pagkasira, pagkakanya-kanya, pagkakawatak-watak, pag-aaway. Diyan makikita na ating sinusundan si Kristo, no? Hindi yan nadadaan sa dami ng nasasaulo na Bible verses, kundi yan ay nadadaan sa tinatawag na pagsisikap na isabuhay yung tinatawag na pag-ibig ni Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos.